Great morning po sa ating lahat. Ah, so ngayon po tatalakayin po natin kung ano nga po, ano nga ba yung mga kailangan po nating isaalang-alang o ihanda sa pagpapalipat ng pangalan natin sa ating nabiling sasakyan. Kung tayo po ay bumili ng sasakyan at ito po ay gusto na po nating ipalipat sa ating pangalan. So ang una pong gawin natin, idala po natin yung ating original ORCR ng ating sasakyan. So, original ORCR ng ating sasakyan, then yung deed of sale. Then yung pangatlong step po, pupunta po tayo dun sa HPG office. So, bakit po tayo pupunta ng HPG office? So, punta po tayo doon para makakuha po tayo ng Highway Patrol Group Clearance. So, bakit nga po kailangan pa po ng Highway Patrol Group Clearance? Yun po kasi ang basihan ni Hepe sa LTO kung yung sasakyan ba nating nabili ay walang problema. So, hindi siya naka-alarm o hindi siya, wala po siyang kaso sa Highway Patrol Group. So, ayan po yung kailangan natin idala. Original ORCR, deed of sale. Then, pupunta po tayo ng HPG office. So, submit po natin yan sa Highway Patrol Group. Then, i-issuean po tayo ng Highway Patrol Group Clearance. Kung sakali po, wala pong problema yung ating nabiling sasakyan. So, pagkatapos po nun, idala po natin sa LTO yung Highway Patrol Group Clearance, yung original ORCR, yung deed of sale. Then, wag po natin kalilimutang idala yung Xerox ng valid ID nung dating may-ari ng sasakyan. So, yun po yung mga kakailanganin sa pagpapalipat ko sa ating pangalan sa nabili po nating sasakyan. So, sana po nakapagbigay po ako ng konting kaalaman para po sa paglipat o pagtatransfer po ng nabili nating sasakyan sa ating pangalan. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-share na rin po ito para po sa mga iba pang mga kaalaman hinggil po sa mga legal na kakailanganin o legal na mga pamamaraan para po sa paglipat po ng ating mga sasakyan. So hanggang dyan lamang po at marami pong salamat and God bless po sa ating lahat.